Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome naman dito sa ating panibagong live, mga paalala na about sa relihiyong Islam, mga paalala patungkol sa ating relihiyon, no? Na siyang inshallah na makakabuti para sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, at lalo sa lahat ay ang malaman natin kung ano ang mga katuruan o mga isinugo ng ating relihiyon. At ang higit sa lahat ay malaman natin ang mga karapatan ng mga asawa natin, ng mga misis natin sa atin, ng mga kanilang mga husband, no? Yun ay isa sa mga pinakamahalaga na bagay na malaman ng isang lalaking Muslim, ng isang lalaking mananampalataya, na karapat-dapat na matuto sa ganitong mga kaalaman. Dahil ang tinatawag na hak o karapatan ay kabilang ito sa mga obligado na dapat na ibinibigay ng isang Muslim sa mga karapat-dapat na pagbigyan nito. So kapag sinabi mong hak o mga hukuk, ito yung mga karapatan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay tumutukoy sa maraming bagay, no? Tumutukoy ito sa maraming bagay, hindi lamang sa relasyon na mag-asawa, kundi hanggang sa pangangatawan mo. Ang pangangatawan mo ay meron siyang rights sa iyo. Kung ikaw ay nagugutom, rights ng katawan mo na pakainin mo siya. Kung ikaw ay nauuhaw, rights niya, karapatan niya na uminom ka, no? So ang bawat isa sa atin ay may mga karapatan, no? Lalong-lalo na dito sa tinatawag na relasyon ng mag-asawa. Isa ito sa mga pinakamahalaga na dapat malaman ng bawat isa sa atin, kung ano ang mga karapatan ng ating mga asawa sa atin bilang mga mananampalataya sa relihiyong Islam. So paki-share na lang po ako sa live natin, no? Nang sa ganun ay maraming makapanood, inshallah. So sa gabing ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay samahan niyo ko dito sa ating paalala, unang-una sa aking sarili, no? Hanggang sa ating mga mananampalatayang mga kalalakihan, no? Na kung ano ang mga karapatan ng ating mga asawa sa atin. Dapat na malaman ng bawat mananampalataya ng isang Muslim na lalaki kung ano ang karapatan ng kanyang mga asawa sa kanya. Nang sa ganun ay walang mangyayaring tinatawag na zulm o mga pagkukulang o tinatawag na panluloko sa mga karapatan ng tinatawag na mga asawa natin o sa mga asawa natin, kung sino man yung may maraming asawa, no? So inshallah simulan natin. Kasi medyo mataas-taas kunti ang topikong ito, no? So una na karapatan ng babae sa kanyang mister ay ang tinatawag na husnul ishra wa muamalatu zawja. Kabilang sa karapatan ng babae sa atin na mga kalalakihan o karapatan ng babae sa kanyang mister, yung tinatawag na husnul ishra o mabuting pakikitungo sa tinatawag na ating mga asawa, no? Isa yan sa mga karapatan ng ating mga asawa sa atin na mga kalalakihan, ay ang pakitunguhan sila ng tinatawag na mabuti. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pakitunguhan ninyo ng mabuti
ang inyong mga asawa. Kapag sinabing mong pakitunguhan ng mabuti ang inyong mga asawa, ito ay sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanya, pagrespeto mo sa iyong misis, ang mabuting pakikitungo sa kanya, na siyang magiging dahilan upang mas mahalin ka pa ng iyong asawa, no? Nang sa ganun ay manatili ang tinatawag na matibay na pagsasama ng mag-asawa, ay nagsisimula yan sa tinatawag na magandang pakikitungo ng lalaki sa kanyang misis, no? Oo, alam ko na meron tayong mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa ating mga asawa minsan. Minsan ang kanilang mga bunganga, minsan ang kanilang kabilang, ang iba sa kanilang mga ugali. Pero alalahanin ninyo ang sinabi ng dakilang Allah sa banal na Quran, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Kung meron man kayong mga kinamumuhian sa kanila, sa inyong mga asawa, na hindi nyo alam ang mga bagay na ito na kinamumuhian ninyo sa inyong mga asawa, ay meron palang napakaraming kabutihan dito. So, may mga bagay na ayaw natin sa ating mga asawa, pero sa likod pala ng mga bagay na ito ay merong mga kabutihan na nilagay doon ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, nararapat sa isang Muslim, nararapat sa isang lalaki, sa isang mananampalataya, na pakitunguhan niya ng mabuti ang kanyang asawa, no? Na sa pananalita, kung magsasalita ka sa iyong asawa, magsalita ka ng tama, yung hindi bastos. Huwag mo siyang tawagin sa pangit na pangalan, no? Huwag mo siyang lulukuhin. Pero kapag sinabi mong, baka kasi isipin nito mga kababaihan na kabilang sa panluluko ay yung pag-asawa ng pangalawa ng lalaki. No. Hindi mapapabilang sa panluluko ng lalaki kung siya ay mag-aasawa ng pangalawa, no? So ang tinatawag na panluluko dito ay yung nangabit siya pero hindi siya kasal doon sa babae. Example na yun. Pangalawa, o di kaya yung mga karapatan ng yung misis ay hindi mo nabibigay sa kanya. Kabilang yan sa dhulm, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay ipinag-utos sa atin ng mga kalalakihan na pakitunguhan natin ng mabuti ang ating mga asawang mga Muslima. Hindi tayo tulad ng mga Kristiyano, hindi tayo tulad ng ibang relihiyon na pangit ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga asawa. Hindi maganda ang pakikitungo nila sa kanilang mga asawa. Pero tayo sa Islam, inutusan tayo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala hanggang ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pakitunguhan sila ng mabuti. Irespeto sila, tawagin mo sila sa magandang pangalan, no? Katulad ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo na mga kalalakihan ay kung sino ang pinakamainam sa pakikitungo sa kanyang asawa. Wa ana khairukum li ahli, at ako ang pinaka-the best at pinakamainam mula sa inyo pagdating sa pakikitungo sa aking mga asawa. So ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pinaka-the best na example natin na mga mananampalataya, nating mga kalalakihan, kung paano pakitunguhan ng mabuti, paano pakitunguhan ng mabuti ang ating mga asawa. Wala nang hihigit pa na mas mainam pa sa mga example ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang unang karapatan ng ating mga asawa sa atin, ay ang pakitunguhan sa sila ng mabuti, no? Pakitunguhan sila ng mabuti. Pangalawa, ay ya'lamaha umuru diniha wa yahuthuha 'ala at-ta'ah. Ito ang pangalawa sa mga obligado na mga hak o hukuk ng babae, right ng babae sa kanyang mister, ay yu'allimaha, mali pala, ay yu'allimaha umuri diniha. Ang turuan mo siya sa kanyang relihiyon.
Isa yun sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan, yun nga ang nararapat kung tayo ay padre di pamilya, no? Tayong mga kalalakihan, lalong-lalo na dyan sa mga syabab, sa mga wala pang asawa. Mas mainam na before kayo mag-asawa, kailangan na nagsasaliksik kayo ng kaalaman sa Islam. Meron kayong mga kaalaman sa Islam. Alam mo yung mga basics na kaalaman ng Islam. Alam mo yung sala, wudu, pag-aayuno, mga basics na mga kaalaman, mga basicong kaalaman sa relihiyong Islam. Dapat alam mo yun. Kasi kapag ikaw ay nag-asawa, isa sa karapatan ng iyong misis sa iyo ay ang turuan mo siya sa kanyang relihiyon. Ang turuan mo siya sa kanyang relihiyon. Kasi isa yun sa mga karapatan ng ating mga asawa sa atin. Kaya nga nararapat sa lalaki na marunong magbasa ng Quran. Marunong siya magbasa ng Quran. Kung ang misis niya, ang asawa niya ay hindi marunong magbasa, tuturuan niya ang kanyang misis kung paano matuto magbasa ng Quran. Kung ang kanyang misis ay hindi niya alam ang tamang pamamaraan ng sala, tuturuan niya. Tamang pamamaraan ng wudu, tuturuan niya. Akida, tuturuan niya. Kasi may kaalaman ng lalaki. Kaya nga isa yun sa pinaka the best na dapat na paghandaan ng isang lalaki na may balak na mag-asawa ay ang kailangan na magkaroon siya ng mga basicong kaalaman, basics na mga kaalaman sa relihiyong Islam. No? So, wayuhuthuha ala ta'a. I-encourage mo siya sa mga pagsunod sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga nagpapalakas ng tinatawag na tie o ng tali ng relasyon ng mag-asawa ay ang turuan ng lalaki ang kanyang misis pagdating sa kanyang relihiyon at ang i-encourage ang kanyang misis sa pagsunod sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan sa obligasyon ng lalaki sa kanyang misis. Kabilang yun sa karapatan ng babae sa kanyang mister. Ang turuan siya sa relihiyong Islam at ang i-encourage siya sa pagsagawa ng mga ibada. Kaya nga sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga nananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga asawa, ang inyong mga pamilya mula sa impyerno. Ito ang sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, na kabilang sa obligasyon ng lalaki ay ang turuan niya ang kanyang misis sa kanyang relihiyon, i-encourage niya ang kanyang misis sa tinatawag na pagsunod sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron pa akong nabasang tafsir, no? Tafsir sa aya na ito, kung hindi ako nagkamali, na sinabi doon ng isang mufassir na pagdating sa araw ng paghukom, magrereklamo itong mga kababaihan sa dakilang Allah about dito sa kanilang mga mister. Natatandaan ko pa, sasabihin ng mga kababaihan pagdating sa araw ng paghukom, Ya Allah, ang aking asawa ay hindi niya binigay sa akin ang aking karapatan. Dinadamitan niya nga ako. Pinapakain nga niya ako ng masasarap na pagkain. Dinadamitan niya ako ng magagarang damit. Pero hindi naman niya ako tinuturuan sa aking relihiyon. Kahit pa damitan natin ng mabuti ang ating mga asawa, pakainin natin ang ating mga asawa, pero hindi dapat natin silang gutumin. Hindi dapat natin gutumin ang ating mga asawa, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang mga puso pagdating sa tinatawag na iman, kaalaman sa relihiyong Islam o pagsunod sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sapat na damitan mo lang siya. Hindi sapat na pakainin mo lang siya. Bagkus kailangan na turuan mo, i-encourage mo ang asawa mo sa pagsunod sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yun sa karapatan ng iyong misis sa iyo. Waalaikumsalam bro, Patrick Reyes. How are you bro? No? So, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa ayqada imra'atahu fasallat. Kaawaan o kalugdan nawa ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang isang lalaking tumatayo ng tahajjud sa kalagitnaan ng gabi
at ginising niya ang kanyang asawa at ang kanyang asawa ay nagsala kasama niya, o di kaya nagsala din ang kanyang asawa. Sa sinabing ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ini-encourage din ng mister ang kanyang misis sa pagsunod, sa pagsamba sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi sapat na pakainin natin siya. Pagdating sa araw ng paghukom, sasabihin ng mga asawa natin, ya Allah, itong mister ko, nagkulang siya sa aking mga karapatan. Pinapakain niya nga ako ng magagandang damit. Dinadabintan niya ako ng magagandang damit. Pinapakain niya ako ng mga pagkain, masasarap na pagkain, pero hindi niya ako tinuruan patungkol sa aking relihiyon. So, anong isasagot natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghukom? No? Kaya nararapat sa bawat lalaki sa Islam na before ka mag-asawa, tutoy, kailangan na alam mo ang mga bisikong kaalaman sa Islam. Paano na lang kung kapag ang naging asawa mo ay bagong yakap sa Islam, o di kaya walang alam sa Islam? So ikaw ang mag-guide sa kanya patungo sa Islam. Ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun yung karapatan ng ating mga asawa sa atin na mga mister. Sunod ay ya'dila bainaha wa baina darratiha in kana laha darra o dirra, hindi ko alam. So kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa ay ang pakitunguhan natin sila ng pantay-pantay. Kung meron man siyang kaduwaya, hindi kaya ang isa sa atin may 2 ang asawa, 3 ang asawa, o 4, no? Sana all. Sabihin na lang ng iba, sana all na lang, no? Kung meron kang 2 asawa, 3 asawa o 4, kabilang sa karapatan nila sa iyo ay ang pakitunguhan nyo sila ng pantay. Kailangan na pantay-pantay ang pakikitungo mo sa iyong mga misis. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma ta'balakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, pakasalan ninyo o asawahin ninyo ang sino mang gustuhin ninyo sa mga kababaihan, mula sa 2, 3 hanggang 4. Pero kung kayo ay natatakot sa inyong sarili na hindi nyo sila kayang pakitunguhan ng pantay, mas mainam na isa lang. Kung hindi mo kayang pakitunguhan, kung sa tingin mo sa sarili mo ay hindi mo kayang pakitunguhan ng pantay, kasi before ka mag-asawa ng pangalawa, dapat inaano mo muna yung sarili mo, tinatanong mo, kaya ba? Kaya ba ng financial ko? Kaya ba ng katawan ko? Kaya pa ba ng katawan ko? Kaya pa ba ng financial ko kung mag-asawa ako ng pangalawa? No? Kaya ko ba silang pakitunguhan ng pantay kung ako ay mag-asawa ng pangalawa? Kaya nga, nagbigay ng paalala ang dakilang Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kaya kung hindi ninyo kaya silang pakitunguhan ng pantay, ay mas mainam na isa lang. Dahil delikado din mga kapatid, mapanganib din na kahit mag-asawa tayo ng pangalawa, pangatlo, pang-4, kung hindi natin sila kayang pakitunguhan ng pantay, wala. Babalik din yun sa atin. Magkakasala lang tayo. Aanhin mo ang 2 asawa mo, 3, 4, pero kung hindi mo sila napakitunguhan ng pantay pagdating sa nafka o sa financial or sa time, sa mga oras o ano pa dyan, mga bagay-bagay, mga material na bagay, babalik din yan sa atin. Pagdating sa araw ng paghukom, tayo din ang maghihirap. Pero kung sa tingin mo ay kaya mo, no? Mag-proceed ka, mag-asawa ka ng pangalawa, pero siguraduhin mo na kaya mo silang pakitunguhan ng pantay. So yun yung kondisyon ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kaya kabilang, kung hindi nyo kaya silang pakitunguhan ng pantay, mas mainam isa lang. Ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sunod, kabilang sa mga karapatan sa atin ng ating mga asawa, no? Ay ang itama sila kapag meron silang mga pagkakamali. Kapag nagkamali ang ating mga asawa, ay itama natin sila. Pero dapat ang pagtatama natin sa ating mga asawa
bil hikmah din. Merong wisdom, malambing na pamamaraan, kausapin mo ng mabuti. Huwag mong sigawan, huwag mong pagagalitan. Kausapin mo, alam mo ba na yung ginawa mo ay haram yan? Yung ginawa mo ay hindi dapat pwede yan. Kasi merong mga kababaihan, kapag pinagsabihan mo sila ng kanilang mali, tatalikuran ka, magtatampo sa'yo, marami nang sasabihin, o di kaya sisigawan ka. No? Kabilang yun sa karapatan sa'yo ng misis mo ay ang pagsabihan siya sa mga bagay na taliwas sa batas ng Islam o taliwas sa reliyong Islam. No? Kabilang yun sa karapatan sa'yo ng misis. Kaya namang mga misis, kapag pinagsasabihan kayo ng mali ninyo, tumahimik kayo, makinig kayo. Huwag kayong sasagot-sagot sa mister nyo. Kasi may mga babae talaga na ma-pride, na kapag pinagsabihan mo ng kanyang mali, mas grabe, mas pagagalitan ka pa, tatalikod, or iniisip niya na masama yung ginawa ng kanyang mister sa kanya. Hindi ganun. Binibigay lang ng mister mo ang karapatan niya sa'yo, ang karapatan mo sa kanya, na itama ka sa iyong mga pagkakamali. Yes. So, ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafrak mu'min mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, na ang isang mu'min, kapag meron siyang hindi nagugustuhan sa ugali ng kanyang misis, halimbawa, hindi mo nagugustuhan yung bunganga ng misis mo, putak ng putak, grabe pumutak, no? Mas ano pa sa manok, na yung manok na nangingitlog, no? Mas matindi pa doon. Ay dapat na wag mo lang yun yung dapat mong tingnan. Dapat kalugdan mo siya sa ibang pag-uugali niya. Kung halimbawa sa bibig niya hindi mo gustong bunganga niya dahil putak ng putak, kalugdan mo siya sa ibang bagay. Halimbawa, masarap siya magluto, masarap siya sa pagdating sa mga private nyo na mga paglalambingan, masarap siya pagdating sa ibang bagay, no? Masarap siya maglambing, masarap siya magluto, masarap siya mag-alaga sa'yo at sa iyong mga anak. Kalugnan mo siya doon sa bagay na yun. Huwag kang mag-concentrate doon sa bagay na kinamumuhian mo. Kung once doon lang ang concentration ng lalaki sa, halimbawa ang asawa niya ay mabunganga, pangit manalita, kung doon lang ang concentration niya at hindi niya nakikita ang ibang kabutihan na ginagawa ng asawa niya, ng misis niya, na katiyakan na hindi magtatagal ang relasyon na yun. Sa totoo lang, no? Pero may sinabi dito ang isa sa mga salaf na kapag ang isang babae ay mataas ang kanyang dila, ang ibig sabihin ng mataas ang kanyang dila ay palagi niyang iniinsulto ang kanyang asawa, minumura ang kanyang asawa, halos wala na siyang mabuting sinasabi sa kanyang asawa, malayo na ang isang araw na makapiling niya ang kanyang asawa. Kaya kayo mga kababaihan, mag-ingat din kayo minsan sa mga sinasabi ninyo. Kasi kung once hiniwalayan kayo ng inyong mga mister dahil sa mga bunganga ninyo, hindi nyo sila masisisi. Pero mayroong advice sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga kalalakihan, na huwag kayong mag-concentrate lang sa bagay na kinamumuhian ninyo sa inyong mga misis. Bagkus mag-concentrate din kayo sa mga bagay na maganda ang kanyang performance. Halimbawa, hindi mo gusto ang bunganga ng iyong misis, pero masarap siya magluto, masarap siya sa pagdating sa ibang bagay, masarap siya mag-alaga, no? Masarap ang kanyang sabaw, ang kanyang mga delicacy na mga luto. Kalugdan mo siya doon sa mga bagay na yun. Maganda siya, nagpapabango palagi sa iyo, nag-aayos para sa iyo. Kalugdan mo siya doon sa mga bagay na yun. Wag ka lang mag-focus dito sa negative. Dapat doon ka sa mga positive na kanyang mga ginagawa. No? Yun doon ay ginagawa ko. Yun. So maganda ang kanyang resulta. Yun ang tinatawag na give and take. Hindi lang dapat yung mga bagay na kinamumuhian nating mga kalalakihan ang tinitingnan natin sa ating mga asawa. Dapat tinitingnan natin yung mga bagay na mabubuti. Sa panahon ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, may isang babae na nagreklamo sa kanya. Sabi niya, "Ya Amiral Mu'minin, hiniwalayan ako ng aking asawa.
So nagalit si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an. Lumapit siya doon sa mister ng babae. Sabi niya, bakit mo hiniwalayan mo ang iyong misis? Sabi nung lalaki, dahil hindi ko na siya mahal. Quiet. Dahil hindi ko na siya mahal. So sabi sa kanya ni Amirul Mu'minin, nagalit sa kanya, hindi mo ba na-appreciate yung pag-aalaga niya sa iyo at sa mga anak mo? Hindi mo ba nakita o na-appreciate yung mga pag-aalaga niya sa iyo at sa mga anak mo? So sinabing yun ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. So dapat makita natin, ma-appreciate natin mga kalalakihan na kahit man tayo ang naghahanap buhay, nagpapakahirap para makakain ng ating mga pamilya, ay dapat natin din tingnan na hindi rin basta-basta ang mag-alaga ng bata. Hindi rin basta-basta ang mag-alaga ng mga anak, ang maglaba, ang magluto. Hindi basta-basta na ang gawain ng babae. Gawaing bahay, hindi basta-basta. Ako pinakaayaw ko ang paglalaba, sa totoo lang. Pero minsan sunna yung tulungan natin ang mga asawa natin sa mga gawaing bahay. Dahil ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag meron siyang bakante, nasa bahay siya, tinutulungan niya ang kanyang mga asawa sa mga gawaing bahay. Naghuhugas ng plato, no? Merong mga dapat, kung sa tingin natin ay bakante mga oras natin, dapat tulungan natin ang mga asawa natin. Dahil yun ay sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunod, kabilang sa karapatan ng ating mga asawa sa atin, alla yu'dhiha bidarbiha fi wajhiha aw takbihiha. Huwag natin sasaktan ng ating mga asawa o paluin sila sa kanilang mga mukha, o di kaya tawagin sila sa mga hindi magandang mga pangalan, sa pangit ang mga pangalan, o ginagawa mong pangit ang iyong asawa. Sa tatawagin mo yung asawa mo, mabawang kilikili, punta ka nga dito. Hindi yun maganda. Kapag tinatawag natin ang ating mga asawa, tawagin natin sila sa mga magandang pangalan. Habibi o habibati, may bibi, my love, pasaya ko, tayan ko, palangga ko, iwan ko kung ano ang tawagan nyo, no? Meron akong naririnig ang tawagan nila, ma, pa. Parang hindi yun maganda eh. Ginawa mong papa yung mister mo, ginawa mong mama yung misis mo. Hindi yun pwede, yung ganung tawagan. Iba yung tawag, hindi mo naman papa yan, hindi mo naman mama yan, bakit mo tinatawag sa ganyan, ma, pa? Hindi maganda. So tawagin natin sila sa magandang pangalan. Iwasan natin ang saktan natin ang ating mga asawa, dahil sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abd thumma yujami'uha fi akhiril yawm. Huwag niyong papaluin ang inyong mga asawa na katulad ng pagpalo sa mga alipin, at pagdating sa gabi ay kayo ay nakikipagsiping sa kanila. So sa sinabing ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay iwasan natin ang mga bagay na makakasakit sa ating mga asawa. May pamamaraan ng Islam. Kung halimbawa galit na galit ka na sa asawa mo, hindi mo na siya nagugustuhan ng mga ugali niya, hindi kanya sinusunod, hindi niya sinusunod ang mga advice mo na makakabuti sa kanya, merong sinabi ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi ng dakilang Allah, wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. So merong itong pamamaraan, no? So una, kailangan na payuhan mo ang iyong asawa. Payuhan natin ang ating mga asawa sa mga bagay na kinamumuhian ng dakilang Allah o ng sugo ng Allah, o mga bagay na kung saan ay, kung sa tingin natin ay hindi talaga maganda, no? Kabilang yun sa karapatan ng ating mga asawa sa atin, no? So kapag hindi pa rin nakikinig yung misis mo, sa kabila ng pinayuhan mo siya mula sa pamamagitan ng mga aya sa Quran o sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hijran. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, itong lalayo ka sa asawa mo.
Huwag mo siyang papansinin. Sabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu an, huwa an yuwalliha dhahrihi 'ala al-firash. 'Di ba kapag magkatabi kayong natutulog ng misis mo, ng matigas na yung misis mong matigas ang ulo na hindi nakikinig sa iyo, ay huwag kang humarap sa kanya kapag kayo ay magkatabi. Talikuran mo siya. Kapag yung asawa mo na hindi nakikinig sa iyo, hindi sumusunod sa iyo, hindi niya pinapakinggan ng mga mabubuti mong advice, lalong-lalo na kung ito ay makakabuti sa kanyang relihiyon, talikuran mo siya kapag kayo natutulog. Ay huwag kang humarap sa kanya kapag kayo ay natutulog. Sabi yun ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala yukallimuha. Huwag mo siyang kausapin. Una, ang magkatabi kayong natulog, na nakatalikod ka sa misis mo, yun ay palatandaan na galit ka sa kanya. Yun ay palatandaan na namuhi ka sa kanya. Dahil hindi siya sumusunod sa iyo. No? Yun ang pamamaraan. Kaysa naman saktan natin ang asawa natin, ganun na lang ang pamamaraan. Tumalikod ka, huwag mo siyang kausapin. Sabi naman ni Sha'bi, ay yahjura madaji'atiha. Huwag kang matulog dyan sa kama ninyo. Doon ka sa sala matulog. Yun ay palatandaan na galit ka sa kanya. Kung hindi pa rin makikinig, pwede mo siyang paluin. Pero sabi dito, ghayrul mubarrih. Hindi yung palo na grabe na magkukos ng pasa or sakit. No? Huwag ganun mga kapatid sa pananampalataya. Yung palo lang ganun na galit ka sa kanya. So ganun ang pamamaraan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Na yun ay tinatawag na pamamaraan na gusto nating ipakita sa ating mga asawa na tayo ay galit sa kanya o sa kanila. Sunod, kabilang sa karapatan sa iyo ng iyong asawa ay yajlisa ma'a zawjatihi yuhaddithuha wa yastami' ila hadithiha. So isa ito sa mga dapat nating gawin ay ang umupo kasama ang ating mga misis. Kung may mga bakante tayong oras, kapag nagsasalita ang ating mga asawa, ang ating mga misis, dapat pinapakinggan natin sila. Kikinig dapat tayo sa kanila. Halimbawa, may mga plano siya about sa relasyon nyo, about sa family nyo, dapat makinig ka sa kanya. Hindi ibig sabihin na lalaki ka na ikaw lang yung masusunod. Minsan, ang mga kababaihan natin, ang mga asawa natin, meron silang mga magagandang payo sa atin, magagandang mga plano, na yun pala ay mas mainam pa sa plano natin. Kaya kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa ay ang pakinggan sila kapag sila ay nagsasalita o meron silang gustong sabihin or umupo kasama nila at makipag-usap sa kanila. Ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganun din ang ginagawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, lalong-lalo na kay Aisha radhiyallahu anha. Siya ay nakikinig sa kanyang mga misis, sa kanyang mga asawa, o nagbibigay ng time para makipag-usap sa kanyang mga asawa. Sunod, kabilang sa karapatan ng ating mga misis sa atin, no, ay ya'dhina laha idha ista'dhanat hu fil khuruj. Kapag ang yung asawa ay nagpaalam, love, gusto ko munang lumabas ng bahay, no? Gusto kong bisitahin sila mama at papa, pwede kaya mga pinsan ko doon sa kabilang bahay. So hayaan mo siyang lumabas, bigyan mo siya ng permiso na lumabas. Kung bibisita lang naman sa kanyang mga bahay, sa kanyang mga tinatawag na kaibigan na malapit lang, or di kaya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga magulang, hayaan mo siyang lumabas. Bigyan mo siya ng time na makalabas. O di kaya dapat tayong mga lalaki, every weekend ay meron dapat tayong time para sa ating mga pamilya. Halimbawa, every Sunday dinadala natin sila sa outing, nagswi-swimming, kumakain sa labas. Dapat binibigyan natin sila ng time para kahit papaano si Mrs. kahit pagod na siya sa loob ng bahay, isipin mo kaya ikaw ay makulong sa loob ng 1 linggo sa bahay lang,
na nag-aaruga ng iyong mga anak, nag-aaruga sa iyo. So, ilabas din natin ang ating mga asawa sa ating mga bahay. Kasama tayo, mga anak natin, kumain sa labas, o di kaya mag-swimming, ganun. Yung hindi masyado kalayuan, o di kaya para maaliw lamang. No? So, ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa ay yatazayyana ar-rajul li zawjatihi kama tatazayyana lah. Kailangan na tayong mga lalaki magpagwapo din tayo sa ating mga asawa. Hindi ibig sabihin na lubog na lubog tayo sa trabaho, no? Lubog na lubog tayo sa trabaho ay hindi na tayo magpapapugi, hindi na tayo mag-toothbrush. Kasi may mga lalaki, subhanallah, may mga lalaki na nung binata pa, grabe makapurma, desinte. Nung magkaasawa na, wala na, butas-butas na yung pajama, butas na yung mga damit. Hindi na marunong magbihis ng maganda para sa kanyang misis. So wag kayong mag-isip ng ganun, no? Wag ganun. Alam nyo ba ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na before siya papasok ng bahay ay siya ay nagsisiwak. Yun ay sunna na before ka papasok ng bahay ay magsisiwak ka. Bakit siya nagsisiwak before siya pumapasok ng bahay? Kasi ayaw niya na may maamoy sa kanya na hindi maganda ang kanyang mga asawa. Alam natin na mabango ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pawis ay perfume, napakabango. Pero bakit ginagawa pa rin yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil ayaw niya na may mapansin sa kanya na hindi magandang amoy ang kanyang mga asawa. So hindi rin pwede sa atin ng mga mister na tatabi tayo sa ating mga asawa na mabaho ang ating mga kilikili, o ganun, no? Mabaho ang ating mga kilikili or bad breath. Bad breath, no? So hindi rin yun pwede. Kailangan na, for example, hindi ibig sabihin na pamilyado ka na, marami ka ng anak, ay hindi ka na magpapagwapo sa asawa mo. Magpagwapo ka para sa asawa mo. Maggupit ka ng maayos, magsuot ka ng maayos, magpabango ka kahit nasa bahay ka. Kayo namang babae, kapag pumupurma naman tong husband nyo, huwag nyong isipin, parang iba na yung asawa ko ngayon, parang baka may iba tong pinupurmahan. Minsan nga si Mrs. sabi niya, parang may pinapagwapuhan ka. Sabi ko, sunna magpagwapo, no? Unang-una nagpapagwapo ako para kay Allah, pangalawa para sa iyo. So walang problema doon, no? Hindi naman pwede na lalapit tayo sa ating mga asawa, yung buhok natin tapos hindi na tayo nagtututbrush sa loob ng isang linggo, or di kaya mabaho yung ating mga kilikili. No? Hindi ganun. Kailangan na pumurma din tayo. No? Pumurma din tayo mga kalalakihan para sa ating mga asawa. Katulad, vice versa yan. Ang babae, magpapaganda para sa kanyang mister. Magpapabango para sa kanyang mister. No? Magpapasiksi sa loob ng kanilang kwarto para sa kanyang mister. Walang problema doon. Ganon din dapat ang lalaki. Magpapabango, magpapagwapo para sa kanyang misis. Vice versa yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lang ang babae. So ganun ang ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before siya papasok ng bahay, nagsisiwak siya dahil ayaw niya na pagpasok niya ng bahay ay may mapansing hindi magandang amoy sa kanya ang kanyang mga asawa. So ganun yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sunod ay yafaha. Kapag ang misis natin ay nagkamali, nagkasala, ay kailangan na marunong tayong magpatawad sa ating mga asawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kailangan na marunong tayong magpatawad sa ating mga asawa kapag sila ay nagkamali. Walang perpektong relasyon. Totoo, walang perpektong relasyon. Lalaki nagkakamali, babae nagkakamali. Minsan hindi nabibigyan ng lalaki ang karapatan ng kanyang misis, o di kaya si misis hindi nabibigyan ang karapatan ni mister. Pero ang dapat nating gawin, sabi pa nga palagi, give and take tayo. Kung nagkamali si mister, patawarin mo.
Kung nagkamali si Mrs., patawarin mo. Pero hindi yung mga pagkakamali na iba, yung malalaki na masyado, hindi ganun. Yung mga slight lang na mga pagkakamali. No? Mga slight na pagkakamali. Kaya nga, kabilang yun sa karapatan sa atin ng ating mga asawa, mga kapatid, ay kailangan na busugin natin sila ng pagmamahal, ibigay natin nila ang kanilang mga karapatan. Kung ang asawa mo ay hinahamon kanya sa kama, naku, ibigay mo. Ibigay mo kung ang misis mo ay naghahamon sa kama, kailangan na ibigay mo yun. Dahil ang iniiwasan natin dito, kapag hindi natin sinisipingan ng ating mga asawa, baka maghanap ng iba or di kaya makakamit ng zina. So iniiwasan natin na makapagzina ang ating mga misis or maghanap ng ibang lalaki. Dahil yun nga, kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa ay ang alam nyo na, paligayahin sila sa higaan. Kapag kayo ay kanilang hinahamon, magpakalalaki kayo. Hindi mo yun dapat tanggihan. Hindi mo dapat yung tinatanggihan. Kaya nga sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna li ahlika alayka haqqan. Katiyakan na ang asawa mo ay mayroong karapatan sa iyo. Kabilang yun sa karapatan ng iyong misis sa iyo, mga kapatid. Sa pananampalatayang Islam, sabi pa nga ng ating mga ulama, wa wat'ul mar'a wajib fi idhari aqwalil ulama. Yung pakikipagtalik natin sa ating asawa, ito ay obligado, ito ay wajib. Nagtanong pa dito ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ya Rasulullah, hanggang ba ang aming pakikipagsiping sa aming mga asawa ay meron bang reward? Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano pa kaya kung sa haram? Alam nyo na ang ibig sabihin nun. Hanggang ang pakikipagsiping natin sa ating mga asawa, may reward tayo dyan. May reward tayo dyan sa pakikipagsiping natin. Bakit? Halal eh. Kasal naman kayo. Kinasal kayo. So every pakikipagtalik ninyo, may reward dyan sa dakilang Allah. Yun nga lang, dapat nating alalahanin na before natin banatan ay kailangan na meron tayong mga dua. Bismillah. O di kaya memorize natin yung mga dua. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib ma razaqtana. Kailangan na kapag tayo magkikipagsiping sa ating mga asawa, alam natin ang mga dua ng pagkikipagsiping. Hindi yung siping ka kagad ng wala nang bismillah dyan, wala nang dua-dua. Nauna pa sa iyo ang demonyo. Nauna pa sa iyo ang syaitan. No? So hindi ganun. So kabilang yun sa karapatan ng ating mga asawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. No? Sunod, at-talattuf bizawja wa mula'abatiha wa takdiruha. Kailangan na pagdating sa ating mga asawa ay kailangan na malambing tayo. Alam nyo ang realidad sa panahon natin, may mga kalalakihan na pamilyado. Pagdating sa kanilang mga barkada sa labas, napakaganda ng kanilang pakikitungo. Respetado. Malaki ang respeto niya sa kanyang mga kaibigan pagdating sa labas o sa ibang tao. Pero pagdating sa loob ng kanyang pamamahay, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, o di kaya sa kanyang mga magulang, ay napakapangit. Huwag kayo. Ito ay isang hindi magandang uri ng isang lalaki. Maganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan sa labas, pero pagdating sa loob ng kanyang pamamahay, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, o di kaya sa kanyang mga magulang, ay napakapangit. Wallahi, hindi magandang ugali ito ng isang lalaki, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa, kailangan na malambing tayo sa kanila. Malambing tayo pagdating sa ating mga asawa. Malambing sa pananalita, sa pakikitungo. No? Ganun yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pamula'abatiha, pakikipaglaro sa kanila. Ito ay sunnah. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakikipaglaro sa kanyang mga asawa. No?
no? Nakikipaglaro sa kanyang mga asawa. So, sunna ang pakikipaglaro sa ating mga asawa. Gusto sabi ng asawa mo, habulin mo ako, baby. Habulin mo. Ha? Kasi gusto niyang makipaglaro sa iyo. Laruin mo rin siya. Dahil yun ay sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sunod, waqalat ummul mu'minin, sunod ay ayuhsina dhanna biha. Kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa, kailangan na maganda ang tinatawag na antap. Kung tawagin sa atin ng mga moro, madyaw yang kan mo pagpangantap sangkan mo asawa sa lingwahe namin. Madyaw na pangantap mo sangkan mo asawa, o mabuting paghihinala sa iyong misis. Wag nating pinaghihinalaan ng masama ang ating mga asawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? Meron pa akong nakausap noong isang araw, yung misis niya ay nasa abroad. Sabi niya, Ustad, nangailangan ako ng pera, wala kaming bigas, ganito ganyan. So siyempre, mayroon ako konti, binigyan ko, alhamdulillah. Sabi niya, yung walang kwenta yung asawa ko, hindi pa nagpadala ngayong buwan, siguro may ibang lalaki na yun, no, nagpaka na dun sa Arabo. Sabi ko, astagfirullah. Tinabihan ko siya, nagalit ako sa kanya, wag kang magsalita ng ganyan sa iyong asawa. Sabi ko, dapat nga ikaw yung nagtatrabaho, hindi ang asawa mo na nagpapahirap dun sa abroad. Tapos pinag-iisipan mo pa ng ganyan, pinag-iisipan mo pa ng masama. Sabi ko, wag kang mag-isip ng masama sa asawa mo, lalo na't wala kang ebidensya, wala kang nakikita, wala kang naririnig. Yun ay antap mo lamang, yun ay panghihinala mo lamang. Dahil ang masamang panghihinala ay hindi kabilang sa ugali ng isang mananampalataya. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim wala tajassasu. Sinabi ng dakilang Allah, o kayong mga nananampalataya, iwasan ninyo ang maraming masamang panghihinala, o ang panghihinala, o antapan, kay tawagin, pangantap. Dahil katiyakan na karamihan sa panghihinala ay kasalanan. Dapat tayong mga lalaki na maganda yung panghihinala natin sa ating mga asawa. Maganda ang ating pag-iisip sa kanila. Hindi natin sila pinanghihinalaan ng masama, no? Hindi dapat natin sila pinanghihinalaan ng masama. Ganon din kayo mga kababaihan. Iwasan din ninyo ang paghihinala ng masama sa inyong mga kalalakihan, sa inyong mga mister. Ganon din tayo mga kalalakihan, no? So iwas-iwasan natin yon. Mismo ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, wa iyyakumudh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Iwas-iwasan ninyo ang panghihinala, dahil ang panghihinala ay isa sa mga pinakasinungaling na salita, no? So iwasan natin ang ganon, ang manghinala tayo ng masama sa ating mga asawa. So kabilang yun sa karapatan nila sa atin, na huwag silang pag-isipan ng masama o panghinalaan ng masama. Sunod, alla yanshura sirraha. Iwasan din natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang pagkakalat ng sikreto ng ating mga misis sa ibang mga tao. Iwasan natin ang pagkakalat ng sikreto ng ating mga misis sa mga tao. Iwasan natin yun, no? Iwasan natin. Kung mayroong mga sikreto ang misis mo, huwag mo yun ipagkalat. Lalong-lalo na yung mga ginagawa nyo habang kayo nakikipangtalik, huwag mo yan ipagkakalat. Dahil yan ay malaking kasalanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sunod, mata'ul bait. Kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa ay ang mga pangangailangan sa ating mga bahay, mga pagkain, o kung ano pa yung mas makapagbibigay ganda sa ating mga bahay o maging maaliwalas ang ating mga bahay. Kabilang yan sa mga karapatan sa atin ng ating mga asawa sa atin. Na kung halimbawa sabihin siya na
Baby, bumili ka ng ganito ganyan para mas maging maliwanag pa yung bahay, maaliwalas pa yung bahay. Ibigay mo kung meron kang pera, kung kaya mo. Parang naman din yun sa ating, sa bahay ninyo, no? Kasi ang nagpapaganda naman ng ating mga bahay ay ang ating mga asawa, no? Paano gaganda ang bahay ng isang lalaki kung wala siyang asawa, no? So hindi maganda ang buhay ng lalaking single. Sa totoo lang, hindi maganda ang buhay ng lalaking single. Mas maganda ang may asawa. Kasi hindi lang bahay nyo ang gaganda, pati buhay mo gaganda rin. Lalong lalo na kapag ang babaeng inasawa mo ay may takot sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod, kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa, adamul idrar bizawjah. Iwasan natin ang mga kadahilanan na pwedeng ikasira ng ating mga misis, no? Ikasira ng ating mga misis. Iwasan natin ang mga bisyo, alak, paninigarilyo, droga, na pwedeng ikasira din ng ating pamilya, ng ating mga asawa, o di kaya pagkawatak-watak ng pamilya, o nagiging dahilan ng pagkasira o paghihiwalay ninyong mag-asawa dahil dyan sa mga bisyo. Isa ito sa mga pinakamalaking problema ng mga kababaihan sa panahon natin, na meron silang mga mister na grabe manigarilyo, grabe uminom ng alak, ano pa, baka may mga kabit na hindi kasal ng mga babae sa labas, no? Maraming mga bisyo, na ilan sa mga mag-asawa ang nagkahiwalay dahil sa mga bisyo, o di kaya mga batang naulila dahil napatay ang kanilang tatay dahil sa droga. So tayo mga kalalakihan, kabilang sa karapatan sa atin ng ating mga asawa ay huwag natin silang bigyan ng tinatawag na mga bagay o mga kadahilanan na pwede nilang ikasira ng dahil sa atin. Kabilang yun sa karapatan nila sa atin. Sunod, an-nafqa, no? An-nafqa, ang gastusan natin ng ating mga asawa. Ang gastusan natin ang kanilang mga pangangailangan, no? Ang kanilang mga pangangailangan. So kapag sinabi mong pangangailangan, kung ang lalaki ay meron namang kakayahan, no? Halimbawa, gusto ng misis niya bumili ng lipstick or di kaya pabango para sa kanyang mister sa loob ng kanilang bahay, or mga damit na siyang magiging kaakit-akit para sa kanyang mister sa loob ng kanilang mga pamamahay, ay ibigay mo. Kabilang yun sa karapatan sa ng asawa mo, no? Ay yung gastusan mo siya, pakainin mo siya, damitan mo siya. Kung meron siyang mga bagay na gustong bilhin, ibigay mo hanggat kaya mo, no? Hanggat kaya mo. So kabilang yun sa karapatan sa atin ng ating mga asawa. Pagdating naman sa pananamit, kailangan na kapag bumibili tayo ng damit, mga damit na siyang magpuprotekta sa ating mga asawa mula sa mga haram. Huwag natin hayaan na lumabas ang ating mga asawa na walang hijab, hindi nakatalukbong. Kailangan na isa sa mga binibili natin para sa ating mga asawa ay ang kanilang mga hijab. Kapag sabi ng asawa, my love, my baby, my baby, gusto ko tong hijab na to, ang ganda oh, gusto ko to. Tatanong naman si mister, magkano ba yan? 500 lang naman. Sige, bilhin mo na. 500 lang naman pala. So dahil kaya mo na mister, sige, orderin mo na, pasipin mo na kagad. So sa ganung pamamaraan, mapapasaya natin ang ating mga asawa, ang ating mga misis, no? Mapapasaya natin sa ganun ng mga pamamaraan, mapapasaya natin ang ating mga misis kapag nabibigay natin sa abot ng ating mga kakaya ang kanilang mga pangangailangan. Kapag ang isang bagay, mga kalalakihan, no? Kapag ang isang bagay na siyang makapagpapasaya ng iyong asawa, kung sa tingin mo naman ay hindi haram, hindi taliwas sa batas ng Islam, ibigay mo. Kung ito ang siyang magpapasaya sa iyong asawa. Ganyan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pakikitungo niya sa kanyang mga asawa. So yun ang mga karapatan sa atin ng ating mga asawa, no? So
Lastly, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na nararapat sa mag-asawa, nandun ang tinatawag na understanding, pagkakaintindihan sa bawat isa. Dapat marunong kayong umintindi sa bawat isa sa inyo. Iniintindi nyo ang sitwasyon ng bawat isa sa inyo, ugali ng bawat isa sa inyo. Yun ang tinatawag na give and take na mga pamamaraan. Dapat ninyong alalahanin, no, na nung sa panahon na kayo ay kinasal, ay sinabi nga ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Nagsama ang lalaki at babae, naging mag-asawa sila dahil nakaramdam sila ng tinatawag na pagmamahalan sa bawat isa at awa sa bawat isa. Ito ang dalawang bagay na hindi dapat mawala sa mag-asawa: pagmamahal at awa. Kapag ang dalawang ito ay nananatili sa ating mga puso, mas lalong magiging matibay ang ating mga pagsasama, o magiging matibay ang pagsasama ninyong mag-asawa. Ganun yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At isa sa mga pinakamahalaga sa lahat ay ang paramihin natin palagi ang ating mga dua. Ya Allah, patatagin niyo po ang pagsasama naming mag-asawa, na huwag mong gawing dahilan ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin na siyang maging dahilan ng pagkatapos ng aming pagsasama. Na ya Allah, patibayin mo ang aming pagsasama, na malagpasan namin ang lahat ng pagsubok, o tulungan mo kami sa lahat ng mga pagsubok na malagpasan naming mag-asawa. Ya Allah, na gusto ko na makasama ko ang aking misis o ang aking mister, hindi lang dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay. So, isa yun sa mga pinakamahalaga sa lahat. Kahit pa gaano karami ng inyong kayamanan, kahit pa mapira kayong mag-asawa, ito palagi ang tatandaan ninyo. Kahit pa gaano ninyo kakawasa, karami ng inyong tamok, ng inyong pirak o ng inyong kayamanan, no? Kahit gaano karami ng inyong sasakyan, magagarang mga bahay, mga katulong, kung hindi nyo gagawing sentro ng inyong pagmamahalan ang pagkakaroon ng takot sa dakilang Allah, kailanman ay hindi magiging maganda inyong pagsasama. Dahil ang pagsasama ng mag-asawa, ang pagiging masaya ng mag-asawa ay hindi yan nakabase sa kayamanan. Nakabase yan sa tinatawag na takot sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang mag-asawa, ang ginagawa nilang sentro ng kanilang pagmamahalan ay ang pagkakaroon nila ng takot sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, binibigay ng mister ang hak ng kanyang misis, ang rights ng kanyang misis, at si misis binibigay niya ang karapatan ng kanyang mister, katiyakan na mapapatibay nila ang kanilang pagsasama. Pero ang lahat ng ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay nakadepende sa tadhana sa atin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nga, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang dua, isa ang dua sa mga makapagbabago ng ating tinatawag na tadhana. La yaruddul qadar illa bid-dua. Hindi maiiba ang tadhana maliban lamang sa dua. So kaya mong baguhin ang tadhana sa pamamagitan ng iyong dua. Walang imposible sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no, na tinalakay natin sa gabing ito, ang tinatawag na mga karapatan. Marami pa ito, pero yun yung mga basics na karapatan ng ating mga asawa sa ating ng mga kalalakihan. No, lagi itong nababanggit kapag may mga after ng kasal, ay binabanggit kung ano yung karapatan ng mister sa kanyang misis, karapatan ni misis sa kanyang mister. Napakahalaga ng mga ito na matutunan ng bawat kalalakihan, lalong-lalo na sa gabing ito, ang tinalakay natin kung ano ang karapatan ng babae sa kanyang mister. Nang sa ganun ay hindi natin madhulm o maloko ang ating mga asawa, ang ating mga kababaihan, na maibigay natin kung ano ang karapatan nila sa atin. Nang sa ganun, pagdating sa kabilang buhay, no, ay wala tayong magiging kaso sa dakilang Allah.
Kasi binigay natin sa abot ng ating makakaya ang karapatan ng ating mga asawa. Hindi naman tayo perpektong mister, hindi naman tayo perpektong mga husband, pero alam ni Allah na ginawa natin ang lahat para maibigay natin ang karapatan ng ating mga asawa. Kaya nga sinabi ng dakilang Allah, fattaqullaha mastata'tum, katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Kung ano yung kaya mo, doon na lang. So, yun lang ang kaya mong ibigay mo sa iyong asawa, huwag mo nang pilitin, dahil doon na lang ang limitasyon mo. Ang mahalaga ay alam ni Allah na ginawa mo ang lahat para maibigay mo ang lahat ng pangangailangan o ang karapatan ng iyong asawa, ng iyong misis sa iyo. Ganon din kayong mga misis, ibigay nyo rin ang karapatan ng inyong mga mister sa inyo. So sa ganong pamamaraan ay mapagtitibay ang pagsasama ng tinatawag na mag-asawa. So hingin natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo niya tayo sa mga demonyo, sa mga syaitan na siyang nagiging dahilan ng pagkakahiwalay ng mga mag-asawa, at patatagin na ang ating mga pagsasama kasama ang ating mga asawa, na malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok na siyang tatama sa atin o tumatama sa atin o dinadala natin sa panahon ng mga ito. At insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hingin natin sa dakilang Allah na nawa ay pangalagaan niya tayo palagi. At huwag niyong kalimutan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na mamaya ay magsasahur tayo, para sa Ashura bukas. So bukas ay araw ng Ashura. So inshallah mag-aayuno tayo mamaya, so wag niyong kalimutan na mag-fasting bukas inshallah subhanahu wa ta'ala. So nawa ay meron kayong nakuha na kunting kaalaman, mula sa aking maliit din na kaalaman, katiting na kaalaman na natutunan. Nawa ay meron kayong mga aral na napulot sa simpleng diskusyon na ito patungkol sa tinatawag na mga karapatan ng mga misis sa kanilang mga husband. Jazakumullahu khair. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa mga katanungan, baka inshallah mamaya ko na lang sagutin, at paki-share na lang po ng ating live video sa mga nag-share. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.